pagpapatupad ng deployment ban ng pamahalaan sa Haiti dahil sa tumitinding gang violence doon. Nasa linya na ngayon, ito napakasipag talaga nito, si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Secretary Cacdac, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Sir, live po tayo sa PTV Network at Radyo Pilipinas. Good morning to you. Magandang umaga po, Kong. Good to hear from you po at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, Sir Aljo. Good morning din po. Sir, ano na hong update? Latest, sinasabi, 2,000 na raw po ang namamatay dahil sa gang violence na ito. Ibig sabihin, away ng mga gang lang ito. Hindi naman talaga, wala namang ikang kudeta doon o ikang rebellion. Kung hindi, gang lang ito. Away-away na ito. Yes. Wala naman po, Mr. Congressman. Ito'y bunsod nung law and order situation. And ayon sa ating Department of Foreign Affairs, na siya po nag-a-assess ng political security situation, lumulubha ang sitwasyon such that alert level 3 or voluntary repatriation mode na po tayo. Kaya't kailangan po na higpitan na yung deployment at wala po muna tayong ipoprocess ng OFWs for Haiti. Ilan po ba ang OFW natin as we speak ang dyan sa loob ng Haiti? Ilang mga OFW po? Well, hindi po sila ganoon karami kasi nagsimula na rin po maghigpit nung maybe it was 4-5 years ago. Ang huli pong ulat sa amin ay higit kumulang mga 61 ang nag-signify na ma-repatriate at ang bilang ng mga OFWs po doon ay hindi lalagpas ng mga 200 hanggang 300 na Mr. Congressman. Kasi nga po, dumating din yung panahon about 7-8 years ago na naghigpit na rin tayo doon. Kaya hindi rin na dumami yung mga bilang ng mga OFWs po doon. Sec, ano ang trabaho usually ng OFW, ng mga Pinoy doon? Hindi naman siguro, mga professional siguro ito? Is this correct, Secretary Hans? Usually po sila ay nasa hotel and industry sectors, mga professional, electrician, engineer, mga managers at mga mechanics. So mga technical workers po, sir. Pag sila po ay mag-avail kung meron na po tayong repatriation program po sa kanila, ano pong nag-aantay sa kanilang trabaho at ayuda sa kanila po dito sa pag-uwi, Secretary Cacdac? Yes, meron naman po tayong action fund. We mobilize una yung financial assistance para sila kumbagay makapag-cope sa mga expenses, gastusin ng kanilang pagbabalik. And on top of that, yung livelihood assistance na bibigay natin para ma-invest nila sa negosyo na ninanais nila. Pwede rin natin silang tulungan in partnership with the TESDA, yung pagkakaroon ng training kung gusto nila magsanay sa karagdagang empleyo. So may mga options po nakalaan. Of course, the Department of Health ay natasan ng ating Pangulo yung whole of government approach. Department of Health at DSWD ay nakaabang din tumulong sa kanilang pagbabalik. Alright. Sir, medyo maiba tayo. Kumusta na po yung pakikipagpulong po sa Saudi Arabia para mabayaran ang sweldo ng mga Pinoy workers doon na biglang nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga firms? What's the status, Secretary? Yes, patuloy po ang ating koordinasyon sa pamahalaan ng Saudi Arabia, sa kaharian ng Saudi Arabia. Ako po'y magtutungo ng Hulyo to meet my counterpart there. And this month, si Undersecretary Bernard Olalia. So patuloy po ang koordinasyon natin sa pagkakaroon ng mga patuloy na pakikipag-usap. Meron naman pong assurance yung Saudi Minister nung na-meet ko siya noong Pebrero na patuloy yung pagkakaroon ng releases, fund releases dahil naka-budget naman daw po ito. Kaya aantabayanan na lang natin at constant follow-up dito sa ating counterparts sa Saudi para masagawa na yung succeeding releases after the first release of 1 billion pesos to around 1,500 beneficiaries. Alright, Secretary Hans Leo Cacdac, Department of Migrant Workers. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga, Mr. Congressman, Sir Aljo, at tagapakinig, tagapanood po. Ayan. So,